Pinag-aagawan ngayon ang Masungi Geo-Reserve na isang sikat na pasyalan sa Tanay Rizal. Nakadagdag pa sa tensyon ang nangyaring barilan sa paligid ng Geo-Reserve noong nakaraang linggo. May report si Howie Severino. Sumisikat na pasyalan ngayon ang mga nakabibighaning rock formation sa Masungi Geo-Reserve sa Tanay Rizal. Bukod sa ganda ng tanawin, itinuturo rin sa lugar ang kasaysayan ng Masungi at kung papaano mapapangalagaan ng kalikasan. Pero sa likod ng mga batong ito, may umpugan pala sa pagitan ng kumpanya na mamahala nito, lokal na pamahalaan, at mga katutubong umano'y tunay na may karapatan sa lupaing ito. Noong 3 ng Abril, bandang alas 7 ng umaga, nabalot ng tensyon ang kilometer 47 sa Marcos Highway matapos magkaroon ng barilan sa pagitan umano ng mga park ranger ng Blue Star Construction and Development Corporation, ang tagapamahala ng Masungi Geo-Reserve, at mga umano'y katutubong umaangkin ng lupain dito. Kapansin-pansin namang naroon din sa lugar ang 80th Infantry Battalion ng magkaputukan. Yung involvement ko doon sa area is just because we were fired upon. Ay, sundalo ko, babarlin mo ko, anong gagawin ko? I have to retaliate and I have to catch them. Tinibag ng mga umaangkin ng bahagi ng lupain ang perimeter fence. Hinuli ng 80th Infantry Battalion ng mga tauhan ng Blue Star matapos umunong magpaputok sa kanila. Pero pinakawalan din matapos ang isang dialogo. Giit ng pamunuan ng Blue Star, mga professional land grabber at hindi mga katutubo ang umaangkin ng lupa. Kasabwat umano ng mga ito ang militar at lokal na pamahalaan ng Tanay. Ang park rangers po namin ay hindi armed. Ang dala lang nila ay yung mga pruning scissors nila. Yun ang pinakamatalas na dala nila doon. Sinarado na nilagyan namin ng bakod, nilagyan namin ng gate para ma-monitor namin ang paglabas at pagpasok ng mga tao at mga goods dahil nga maraming kaming nakitang mga illegal na chop down ng mga puno. At kahit na meron pang ganoon, libre naman ang paglabas at pagpasok ng mga tao. Eksklusibong nakapanayam ng GMA News ang isa sa mga pamilya nagsasabing pagmamay-ari nila ang bahagi ng lupa rito. Giit ng pamilya Lugiano, ang tunay na land grabber ay ang Blue Star. Wala rin daw silang armas noong nangyari ang insidente. Naninindigan kami, hindi kami aalis dito. So ang ginawa nila sa amin, binakuran nila kami, yan, kinulong nila yan, kinubkub nila yan, buong bahay ko. 1 month po kami na hirap, may baby ako. Gabi-gabi nagpapaputok sila ng baril, tinatakot nila kami. Ikinagulat naman ni Mayor Rafael Tanhuatco ang pagdawit sa lokal na pamahalaan sa isyu ng land grabbing. Yung sinasabing backup, palagay ko, imposible naman o, kawa na naman ang munisipyo ng Tanay. Lagi na lang kami nalalagay sa alanganin. Katunayan nga po, may reklamo kami sa human rights Ang nagreklamo sa amin ay yung mga pamilyang yun dahil lang sabi, kami daw sumusuporta naman dito sa ating mga taga Blue Star. Bago pa man ang barilan, pinapatanggal na ng lokal na pamahalaan ang perimeter fence. Delikado raw ito dahil masyadong malapit ang harang sa kalsada na pakurbada pa naman. Sa ilalim ng batas, may karapatan din ang mga katutubo sa sariling lupa, kahit nasa loob ito ng isang parke. Kaya dumulog na ang pamilya Lugiano sa National Commission for Indigenous Peoples at Commission on Human Rights. Ang Blue Star naman nananawagan sa DENR para maresolba ang issue dahil sa naturang ahensya nakatitulo ang lupa. Howie Severino, GMA News.